balita ngayong tanghali. Mga senador na bumoto para i-archive ang impeachment laban kay VP Sara, nagkakaisang sinabing irespeto ang konstitusyon. BIR nagsampa ng patong-patong na tax evasion case laban sa iba't ibang kumpanya. Ekonomiya ng bansa lumago sa ikalawang quarter ng 2025. Sa MBC TV correspondents, dormitoryo sa Maap nasunog. Sa MBC TV Sports, Joshua Pasio sasabak sa laban para sa ikalawang world title. Sa showbiz pattern, Bella Padilla, ibinunyag na break na sila ng kanyang Swiss-Italian boyfriend. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sa botong 19, 4 at 1, tuluyan ng inarchive ng Senado ang impeachment case na inihain ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Giit ng mga pumabor sa mosyon, bagamat mahalagang harapin ng bise ang mga paratang sa kanya, ay dapat pa ring manaig ang constitutional order sa tatlong sangay ng gobyerno. Ang pahayag ng mga senador, alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Nagkakaisa ang 19 na senador na bumoto para mailagay sa archive ng Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa pagsasabing nararapat lamang na sundin at respetuhin ang Korte Suprema. Ito ay ang desisyon nitong unconstitutional ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. 4 ang tumutol at 1 ang nag-abstain na si Senador Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, malinaw ang kanyang paniniwala sa pagsisimula pa lang ng impeachment. Dapat itong pakinggan para malaman ang reklamo at bigyan ng pagkakataon na sumagot ang isinasakdal. Ngunit ngayon na may desisyon ng Korte Suprema, ay dapat manaig ang constitutional order. Bagamat aminado si Zubiri na hindi pa ito tapos dahil tiyak na may kasunod pa ito sa buwan ng Pebrero 2026 at doon muli nila magagamit ang ipinagawa nilang robe. Para kay Senador Loren Legarda, immediately executory ang desisyon ng Korte Suprema na dapat lamang sundin. Ang pagrespeto sa desisyon ng Korte Suprema ay para sa constitutional order. Sabi ni Legarda, boto siya para ma-archive ang impeachment complaint. Ngunit bukas ito na muli itong pag-usapan depende sa maging desisyon ng Korte Suprema kasunod ng motion for reconsideration na inihain ng Kamara de Representantes. Para naman kay Senador J.B. Ejercito, kailangang respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema upang umiral ang law and order. Sabi ni Ejercito, kahit na hindi sila sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema, ay responsibilidad nila bilang co-equal branch of government na sumunod dito. Sa panig ng magkapatid na Senador Erwin at Raffy Tulfo, malinaw na walang jurisdiction ng Senado bilang impeachment court dahil ito ay unconstitutional. Sabi ni Senador Erwin, hindi ito pagliligtas kay Vice President Sara dahil kung may lehitimong impeachment complaint, ay muli nitong susuportahan. Sa dulo, sinabi ni Senador Lito Lapid na mataas ang kanyang respeto sa Korte Suprema, kaya dapat lang sundin ang desisyon nito. Sabi ni Lapid, ang pag-archive ay hindi nangangahulugan na pinawalang sala si VP Sara Duterte, kundi ito ay isinantabi lamang. Rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Panalangin naman ni Senate Minority Leader Tito Soto III, sana ay naging tama ang desisyon ng karamihan ng kanilang mga kasamahang senador. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino.
Nanindigan naman ang isang constitutional lawyer na walang mali sa naging hatol ng Korte Suprema kaugnay ng di umano'y paglabag ng Kamara sa impeachment case laban sa Vice-Presidente. Pero sa panig naman ng isang abogado, Supreme Court mismo ang lumabag sa kapangyarihan nito. Magbabalita si Kyle Bulias. Naniniwala si Attorney Ernesto Francisco na tama lamang ang naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment na isinumite ng Kamara. Si Francisco ang constitutional lawyer sa landmark case na pinagbatayan ng desisyon ng Supreme Court kaugnay ng one-year ban rule. Iginiit ni Francisco na hindi sumunod ang Kamara sa sarili nilang patakaran na nakaangkla rin sa desisyon ng Korte. Kaya pumasok doon yung bad faith. Apa. Bad faith dahil hindi sa sinunod ng House yung Francisco ruling. Iniwasan nila yung Francisco ruling. Hindi nila sinunod yung Francisco ruling, hindi nila sinunod yung sarili nilang rules of impeachment o proceeding. Nilabag nila yung saligang batas. Yun ang katotohanan dito. Wala namang nakikitang problema si Francisco sa ginawang pagka-archive ng Senado sa impeachment case dahil maaari naman anya itong buhayin muli oras na magbago ang desisyon ng Supreme Court. Pero sa panig naman ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga framer ng ating konstitusyon, ang pag-archive sa kaso ay katumbas na rin umano ng pagbasura. Alinsunod umano ito sa mismong desisyon ng Korte Suprema. Instead of dismissing it, ang proposal nila, i-archive na lang. Well, behind that is the question, hindi ba ang Supreme Court sabi pag in-archive is equivalent to dismissal? So na-achieve din nila yung gusto nila. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni Monsod na nabigyan pa rin ng due process si VP Sara Duterte. Taliwas sa sinasabi ng Supreme Court dahil napadalhan naman ng Vice Presidente ng Articles of Impeachment at nakapaglahad din ito ng kanyang sagot. Bukod dito, naniniwala si Monsod na lumampas ang Supreme Court sa kung ano lang ang dapat nilang gawin sa issue ng impeachment. They went beyond what they should be doing, na sila ang naging yung primary in effect primary judge. Kasi for example, sabi nila kailangan makita nila yung evidence. If the evidence is strong enough for a impeachment, that's not their job. Ang ginawa nila, they inserted themselves in the process in a manner that was not contemplated by the Constitution. But all you do is read the provisions of the Constitution. Saan dyan nakalagay that the Supreme Court can do all the things that they want to do. Sa botong 19-4 at isang abstain, nagdesisyon ng mayorya ng Senado na i-archive ang impeachment case. Ibig sabihin, walang paglilitis na mangyayari hanggat hindi binabaligtad ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na nagbabasura sa Articles of Impeachment. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nahaharap ngayon ang higit 20 kumpanya at maraming opisyal sa patong-patong na tax evasion case mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang mga akusado, sangkot umano sa paggamit ng modus na kung tawagin ay ghost receipt para makatakas sa buwis. Pakinggan ang report ni Boy Gonzales. Sa pagpapatuloy ng kampanya laban sa katiwalian at pandaraya sa buwis, nagsampa ng 23 bagong kaso ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice laban sa 23 korporasyon, 56 na opisyal ng kumpanya at 17 Certified Public Accountant o CPA na umano'y sangkot sa paggamit ng tinaguriang ghost receipt. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr., tinatayang aabot sa 1.41 billion pesos ang buwis na hindi na ipasok sa kaban ng bayan dahil sa paggamit ng mga peking resibo mula sa mga kumpanyang wala namang aktual na operasyon o negosyo. Kabilang sa mga kumpanyang sinampa ng kaso ay ang Ever Bilena Cosmetic Incorporated at CSG Global Incorporated na mas kilala bilang World Balance. Kasama rin sa listahan ang Redington Corporation, Decarit Super Trade Incorporated, Build Force Trading Incorporated at Crazy Kitchen
Food Trade Corporation na una nang nasangkot umano sa mga reklamo sa mga nakalipas na buwan. Git ng BIR, hindi nila palalagpasin ang sinumang gumagamit ng GOSA receipt upang makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bahagyang umangat sa 5.5% ang gross domestic product o GDP ng Pilipinas sa pagsasara ng ikalawang quarter ng taong 2025. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag dito ng service sector, gayon din ang paglago ng ating agrikultura. Una sa balitang yan, si Dustin Bayog. Muling lumago ang ekonomiya ng bansa para sa ikalawang quarter ng taon. Batay sa pinakauling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, katuwang ng Department of Economy, Planning and Development o DepDep, umakyat sa 5.5% ang gross domestic product o GDP ng bansa, na bagyang mataas kumpara sa 5.4% na naitala sa unang quarter ng taon, bagaman mas mababa ito ng 1% kumpara sa kaparehong quarter ng nakarang taon. Kinakitaan ng malaking paglago ang sektor ng agrikultura, kung saan lumobo ito sa 7.0% kumpara sa 2.2% ang unang quarter at negative 2.3% ang second quarter ng nakarang taon. Partikular dito ang paglawak ng kita sa palay, tubo, kabilang muscovado sugar na sinundan ng mais, support activity, poultry at produksyon ng itlog. Napanatili rin ang pagtaas ng sektor ng services na umangat sa 6.9% mula sa 6.2% ang first quarter, habang bumagal naman ang growth rate ng industry sector sa 2.1%. Sa kabuuan, sektor ng services sa pangunahing nakambag sa paglago ng ekonomiya na sinundan ng industry at agriculture. Ayon kay DepDep Secretary Arsenio Balisacan, napanatili na bansa ang pagiging isa sa mabilis na lumago ang ekonomiya sa emerging Asia. This performance, we maintain our place among the fastest growing economies in emerging Asia, behind Vietnam's 8.0% growth, but ahead of China's 5.2% and Indonesia's 5.1%. While our growth is lower than India's projected 6.5% expansion, we're expected to outpace Malaysia's 4.3% and Thailand's 2.4%. Samantala, tiniyak ng kalihim na magpapatuloy pagsasagawa nila ng mga programa at serbisyo sa publiko upang madama nila ang tunay na paglago ng ekonomiya ng bansa, kasunod sa utos ng Pangulo ng nagdaang State of the Nation Address. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit sa 500 pasahero naman ang apektado matapos kanselahin ng ilang flight sa Tuguegarao Airport dahil sa low pressure area. Kabilang sa kanseladong flights ang 5J504 at 505, gayon din ang PR2014 at PR2015. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, suspendido rin ang lahat ng naka-schedule na General Aviation Air Operations, kabilang ang WCC Sky Pasada at Aviation Training Schools sa lugar. Pinagana na rin ang Malasakit Help Desk sa Tuguegarao Airport para alalayan ang mga apektadong pasahero. Tiniyak naman ng CAAP na mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng panahon upang matiyak ang seguridad ng mga pasahero. Sa mundo ng martial arts, muling sasabak sa laban ang undisputed one-strawweight MMA World Champion na si Joshua The Passion Pasio para makuha ang kanyang ikalawang world title. Lalaban si Pasio kontra sa kasalukuyang one flyweight MMA World Champion sa Nobyembre sa Tokyo, Japan. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Sasabak sa isang pinakamalaking laban ng kanyang karera si undisputed one-strawweight MMA World Champion Joshua The Passion Pasio para makuha ang kanyang ikalawang kampyonato sa magkaibang division sa One Championship. Lalaban si Pasio kontra sa kasalukuyang one flyweight MMA World Champion na si Yuya Little Piranha Wakamatsu sa November 16 sa Tokyo, Japan. Matapos tuldukan ng kanyang rivalry kay Jared Brooks, target ni Pasio na maging kauna-unahang Pilipino na magkakaroon ng dalawang kampyonato sa magkakaibang weight class. Aminado si Pasio na malaking hamon ang haharapin niya, lalo na't nasa likod ng Japanese crowd ang kanyang kalaban.
Dating tinig sa mga Filipino fighters si Wakamatsu matapos talunin ang mga kapwa Team Lakay na sina Danny Kingad at J. Eustaquio sa mga nakaraang laban. Kung magwawagi, magiging kasama si Pasio sa hanay ng mga elitistang 2-division world champions sa One Championship, isang makasaysayang tagumpay para sa mixed martial arts sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Isang kongresista binansagang Duterte Senate ang Senado. Sa MBC TV Global, 4 patay, higit 50 nawawala. Sa India, at sa showbiz spotted, Lady Gaga at Bruno Mars humakot ng mga nominasyon sa 2025 MTV Video Music Awards. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi nakapagtimpi si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa tinawag nitong pulong ng Duterte Senate kasunod ng landslide vote sa pag-archive ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Para naman sa isang House prosecution member, isa itong pagkakait ng due process para sa taong bayan. Narito si Milky Rigunan. Nakakahiya, ito ang tahasang sinabi ni Deputy Minority Leader Percy Sandanya na Akbayan Party List sa nagresulta ng botohan kagabi sa Senado. Ang kay Sandanya, nagmistulang Duterte Senate na ang Senado nang i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gate ni Sandanya, sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente ang hindi maipaliwanag na 612 million pesos na confidential funds at lantarang umanong pang-abuso sa kapangyarihan. Narito si House Deputy Minority Leader Percy Sandanya. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa nakakatakas si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Sa panig ng prosecution, ang naging hatol ng 19 na senador ay pagkakait ng due process sa taong bayan na humihingi ng paliwanag at pananagutan. Reaksyon to ni Manila Representative Joel Chua, isa sa miyembro ng House Prosecution Team. Sa resulta ng botohan kagabi sa Senado, kaugnay ang pahayag na hindi pa tapos ang laban. Hintayin nila ang desisyon ng Korte Suprema sa inihain na motion for reconsideration para hindi madismiss ang kaso laban sa Vice Presidente. Sa panig ni Representative Chel Jokno ng Akbayan Party List, sana ay naghintay muna ang Senado sa magiging desisyon ng Supreme Court sa MR ng Kamara. Bandang huli, sinabi ni Jokno, ano pa man ang itawag, dismiss o archive sa isang senador na mismo nang galing, kill the articles of impeachment. Muling inulit ni Jokno ang panawagan sa Korte Suprema na reconsider ang kanilang desisyon dahil kahit ang pinakamataas na opisyal ng bansa ay dapat papanagutin sa kanilang kasalanan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang anumang reception right ang magaganap para sa mga bagitong sundalo na papasok sa isang unit ng Philippine Army. Alinsunod ito sa direktiba ni bagong Army Commanding General, Lieutenant General Antonio Navarrete sa harap ng kontrobersyal na pagpanaw ng isang sundalo sa 6th Infantry Division. Ang mga detalye sa ulat ni Edniel Parosa. Ipinatigil muna ng bagong Philippine Army Commanding General na si Lieutenant General Antonio Navarrete ang reception ceremonies sa lahat ng unit ng hukbong katihan ayon kay Colonel Louis de Maala, tagapagsalita ng Army.
Ito ay habang nire-review ang proseso ng tradisyong iniuugnay sa pagkasawi ni Private Charlie Patigayon ng 6th Infantry Division. Kabilang sa mga ipinasususpindi ni Navarrete ay ang reception right ng mga sundalong baguhan sa isang unit. Hindi kasama rito ang reception sa mga papasok pa lamang sa training na nakadepende naman sa mga paaralan. Una nang iginiip ng Armed Forces of the Philippines na wala itong kukonsintihing karahasan o hazing sa hanay. Pero pagilinaw ni De Maala, hindi pa batid kung ano ang dinaanan ni Patigayon sa reception right dahilan ng nakitang kidney failure sa biktima. Gusto namang ipotopsiya ng kanyang pamilya mga labi sa Philippine National Police. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabilis namang namahagi ng tulong ang Manila Department of Social Welfare sa daan-daang biktima ng naitalang sunog kahapon sa Tondo. Tiniyak naman ni Manila Mayor Isko Moreno na sasagutin nila ang pangunahing pangangailangan ng mga evacuee. Magbabalita si Boy Gonzales. Nagpadala ng tulong at iba pang pangailangan ng Manila Department of Social Welfare o MDSW sa mga pamilyang naapektuhan ng malaki sunog sa Aroma Temporary Housing sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila. Ayon kay MSWD Director J. Reyes de la Puente, ang mga nasabing pamilya na tinatayang nasa higit sa 800 ang bilang ay pasamantalang nanatili sa covered court sa Barangay 105 at Barangay 104. Maging sa General Vicente Lim Elementary School na isa sa mga ginawang evacuation center, meron ng halos 200 pamilya ang nanunuluyan. Namahagi rin ng pang-almusal, mainit na sopas at inumin ang MDSW upang matiyak na may sapat silang nutrition sa gitna ng kanilang pinagdaraanan, lalo na ang mga bata at senior citizen. Muling tiniyak ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na hanggat nasa evacuation center ang mga naapektuhan ng sunog ay sasagutin nila ang pagkain, hygiene at medical kit, kasama na ang financial na tulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas na ng abiso ang Pag-asa sa banta ng malawakang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora, kasunod ng patuloy na paglapit ng low pressure area sa landmass ng Luzon. Huling namataan ang sama ng panahon sa katubigan ng Kasiguran, Aurora at inaasahang magpapaulan din sa Metro Manila, Ilocos, Calabarzon at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Alas 8 kaninang umaga na itala na agad ang pagbaha sa Masikal Road sa Bagao, Cagayan, bunsod ng LPA. Sa analysis ng Pag-asa, posibleng tumawid sa Luzon ang LPA mamayang gabi hanggang bukas at maaring maging bagyo sa paglabas nito sa West Philippine Sea. Samantala, mga kalat-kalat na pag-ulan din ang bumungad sa mga kababayan natin sa Palawan, Visayas at Western Mindanao. Epekto pa rin ng hanging habagat. May isa pang LPA na binabantayan sa Dagat Pasipiko at bagamat mataas na ang tsansang maging bagyo, hindi pa ito nakikitang makakaapekto sa anumang bahagi ng kapuluan. Saan man tayo tumingin, nagsasabong ang mga kulay sa paligid at umaasang makuha ang ating atensyon. Hindi man madaling mapansin, pero alam niyo ba na bawat kulay ay may epekto pala sa ating emosyon, desisyon at lalo na sa ating spending habits. Alamin na this, impluwensya ng kulay sa ating spending habits. Sa color psychology, nahahati sa dalawang pangunahing kategorya ang mga kulay, ang warm at cool colors, kung saan bawat kulay ay may kanya-kanyang approach sa pagkondisyon ng ating mga utak. Kung usapang gastos, numero 1 riyan ang matingkad na pula, kahel at dilaw na nag-evoke ng sense of urgency at excitement at nagpapalakas din ng ating appetite. Sakop nito ang kaliwat ka ng fast food restos na kadalas ay pasok sa warm palette. Gayun din ang mga namumulat ng buhalang sale promotions at tarpaulin sa mga mall. Habang mas kalmadong spending habits naman, ang hatid ng cool colors tulad ng asul at luntian na karaniwang ginagamit sa bangko at mga bagay na may kinalaman sa ating kalusugan. At hindi man kasing agresibo ng sa warm colors, alas kung may tuturing ang hatid nilang tiwala at mahinahong pag-iisip.
Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Nilamon ng mudslide ang malaking bahagi ng isang village sa India. Kita sa nakuha ng video ang nakapangingilabot na pagtakas ng mga tao mula sa ragasan ng putik. 4 na tao na ang naitalang nasawi habang higit 50 pa ang kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Ang buong detalye tutukan sa Global Headlines Report ni Rovic Manuel. Balita mula sa India, 4 na katao na ang kumpirmadong nasawi at higit sa 50 iba pa ang nawawala ayon sa otoridad matapos na lamunin ng mudslide ang isang village sa Himalayan state of Uttarakhand sa India nitong Martes. Kita sa video ang nakapangingilabot na pagragasa ng putik na may kasamang bato na sumira sa mga kabahayan at gusali sa baba ng bundok. Kita rin dito ang mga taong pilit itong tinatakasan na tumatakbo ngunit naabutan pa rin ng mudslide. Ayon sa ulat ng mga otoridad, gumuho ang lupa kasunod ng cloudburst o labis na pagbaha sa taas ng bundok na iniuugnay din ng mga eksperto na epekto ito ng lumalalang climate change. Samantala halos 200 na ang tagumpay na na-rescue ng Indian Army. Ayon kay Minister of State for Defense Sanjay Seth, tinawag niya ito na isa sa pinakaseryoso at malaking trahedya sa lugar at umaasa na mas marami pang mailigtas. Agad namang nagpadala ng tulong ang State Chief Minister ng rehiyon ng Army at Disaster Response Forces sa paghahanap ng mga taong nawawala na pinangangambahang natabunan ng putik at debris. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni James Galange, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, may revelation ang aktres na si Bella Padilla tungkol sa kanyang love life. Ang bida ng 100 awit para kay Stella, hiwalay na raw sa Swiss-Italian boyfriend. Narito ang report ni Showbiz Angel. Single na ulit ang actress-screenwriter na si Bella Padilla. Halos 5 taon din silang naging magkasintahan ng Swiss-Italian na si Norman Bay. Paliwanag ni Bella, malaking factor sa kanilang hiwalayan ay ang long-distance setup, lalo pat nagdesisyon na itong bumalik sa Pilipinas matapos manirahan sa London ng ilang taon. Pero sa kabila ng breakup, nilinaw ng aktres na okay sila at mutual ang desisyon na wakasan ang relasyon. Sa katunayan nga niyan, dumalaw pa raw ang ex sa kanya noong nakaraang buwan. Si Bella ready rin naman daw ma-inlove ulit pero hirit nito pagkatas na lang daw ng promotions ng kanilang upcoming film na 100 awit para kay Stella na sequel ng blockbuster hit 100 tula para kay Stella kung saan kasama na nila ngayon ni JC Santos ang aktor na si Kyle Echari na mapapanood sa mga sinihan sa Setyembre. Abangan sa aming pagbabalik sa MBC TV Sports. Task Force para sa 2028 Olympics sa Los Angeles, ikakasa ni US President Trump. At sa hoy, bawal yan karampatang parusa laban sa ilegal na koleksyon sa mga paaralan. Alamin, yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection ang sumiklab na sunog sa dormitoryo ng Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP sa Mariveles, Bataan kahapon. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Sumiklab ang malaking apoy sa bahagi ng dormitoryo ng MAAP Maritime Academy of Asia and the Pacific sa Maribeles, Bataan kahapon. Sa initial na ulat, tinupok ng apoy ang 4 na palapag ng Don Emilio Building na siyang dormitoryo ng mga estudyante ng pinakamalaking Maritime Academy sa bansa. Dumalo sa nasabing sunog ang Bureau of Fire Protection mula sa bayan ng Maribeles at mga karatig ding bayan dito. Wala namang iniulat na nasaktan sa nasabing sunog. Habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng pinagmulan ng apoy na naging dahilan ng pagkasunog at halaga nito na nagsimula ang apoy pasado 3:00 ng hapon kahapon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte, naaresto ng mga tauhan ng Panabo City Police Station ang isang 56 anyos na lalaki na tinuturing na most wanted person dahil sa kaso ng attempted murder. Ang operasyon ay sinagawa Agosto 4, 2025, dakong 11:20 ng tanghali sa Barangay San Roque, Panabo City, Davao del Norte. Pinangunahan ang operasyon ni Acting Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, katuwang ang SICAN Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, sa bisa na isang warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Branch 52, 11th Judicial Region sa Panabo City na may pitsang Abril 14, 2025 at may kaukulang piyansang 120,000. Nagpaabot na pasasalamat ang Panabo City Police Station sa suporta ng komunidad na naging susi sa matagumpay na pagkakadakip ng akusado. Hinimok rin nila ang publiko na manatiling mapagmatyag at agariulat sa otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad sa kanilang lugar. Para sa NBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang top 3 most wanted person sa mga trim Pangasinan matapos masukol ito sa kanyang pinagtataguan kahapon 4:15 ng hapon sa Barangay Burgos. Sa ulat ng mga tarim Chief of Police Major Arturo Melchor Jr. na nakarating sa tanggapan ni OIC Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, ang suspek ay isang 30 anyos na magsasakang binata na residente ng Barangay CBN ng nabanggit na bayan top 3 municipal level na naharap sa kaso ng act of lasciviousness in relation to Section 5 ng Republic Act 7610. Base sa warrant of arrest na nilabas ng Lingayen RTC Branch 54 na pinagkaluuban ng piyansang 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon, ang suspek ay nananatili sa kustodiya ng mga Tarin Police Station dahil sa kabiguan pang makapaglagak ng nasabing piyansa. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaalalahanan ng mga paaralan sa bansa na bawal ang humingi ng koleksyon sa mga mag-aaral maliban sa mga hinihingi sa batas o ang tinatawag na no collection policy. Ano nga bang maaaring kaharapin ng mga guro at paaralan na mahuhuling nangongolekta pa rin ng mga illegal fees? Tunghayan sa report ni Dustin Bayog. Ngayong panahon ng balik eskwela, isang paalala na mahigpit ay pinagbabawal ng Department of Education o DepEd ang paniningil ng kahit anong fee sa mga estudyante sa publiko o pribadong paaralan. Ito ay ayon sa Memorandum Order No. 41 kung saan iginit ang DepEd ang no collection policy na hindi nagpapahintulot ng pagbebenta ng mga tiket, pagbabayad para sa proyekto at anumang koleksyon maliban sa mga membership fee ng Red Cross, Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Ito ay isang ayon sa Republic Act No. 4206 o the Act Prohibiting the Collection of Contributions from School Children of Public Primary and Intermediate Schools. Ang sinumang mahuling lumabag dito ay maaaring patawan ng multa na 50 to 100 pesos o pagkakakulong ng hindi higit sa 1 buwan. Maaari naman pagkakakulong at multang ipataw sa may sala, depende sa magiging desisyon ng korte. Nakasada sa Section 6 ng Republic Act No. 7836 na nararapat sumunod at umangkop ang mga guro sa Code of Ethics kung saan nakasada pinagbabawal ang ganitong practice, particular sa Section 5 ng Article 2. Ang sinumang guro na mahuling sangkot sa ganitong gawi ay makakatanggap ng disciplinary action kung saan maaaring tanggalan ng certification of registration at lisensya at suspendihin sa trabaho o sa pagtuturo. Paalala sa lahat, ang edukasyon ay karapatan ng lahat. Ang grado o marka ng mga estudyante sa paaralan ay hindi kailanman dapat nasusukat sa kakayahang makapagbayad ng proyekto at pagsali sa mga organisasyon. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan!
Lilikha ng task force si US President Donald Trump para sa 2028 Olympics sa Los Angeles. Bubuin ito ng mga kalihim at kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magsisilbing tagapag-ugnay ng federal, state at local governments para sa mga isyong kagaya ng transportasyon. Tutukan ng report ni Matchpoint, Millie Borja. Magsasagawa si US President Donald Trump ng isang executive order upang lumikha ng White House Olympics Task Force na tututok sa seguridad at iba pang aspeto ng 2028 Summer Olympic Games na gaganapin sa Los Angeles. Binubuo ng task force ng mga kalihim at kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sila ang magsisilbing tagapag-ugnay ng federal, state at local governments para sa mga isyong kagaya ng transportasyon. Kabilang din sa kanilang tungkulin ang pagpapadali ng proseso ng visa at credentials para sa mga dayuhang atleta, coach, opisyal at media. Sa loob ng 3 taon, magiging punong abala ang Estados Unidos sa Olympics na idaraos sa Los Angeles. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, malaki ang ginagampanang papel ni Trump noong una niyang termino sa pagkakapanaig ng Amerika bilang host ng 2025 Summer Olympics. Dagdag niya, itinuturing ng presidente na isang karangalan ang pangunahan ng paghahanda para sa global sports event na ito. Nauna nang naging host ng Los Angeles noong 1932 at 1984. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng Hollywood, inilabas na ang taunang listahan ng mga nominado sa MTV Video Music Awards. Kung sino-sino mga bigating pangalan na nakasungkit ng nominasyon, kilalanin sa report ni Showbiz Angel. Most nominated artist sa MTV Video Music Awards ngayong taon, si Mother Monster Lady Gaga. Ang abracadabra hitmaker, humakot lang naman ng 12 nominasyon, kabilang ng Artist of the Year, Video of the Year at Best Album. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nanguna si Lady Gaga sa listahan ng may pinakamaraming nominasyon sa MTV VMAs. Una noong 2010 with 13 nominations, habang 2020 naman noong naging nominado ito sa 9 na kategorya. Sumunod naman kay House of Gucci star ang kanyang Die With A Smile duet partner na si Bruno Mars with 11 nominations. Sa Video of the Year, Song of the Year, Best Collaboration at Best Pop nga, bukod sa Die With A Smile, nominado rin si Bruno dahil sa kanilang collab song ni Blackpink Rosé na Apa 2. And speaking of Rosé, na first-time nominee bilang solo artist sa MTV VMAs, tie sila ni espresso hitmaker Sabrina Carpenter with 8 nominations. At this year, kung sino man kina Beyonce o Taylor Swift ang makakasungkit ng titulo bilang Artist of the Year, ay siyang itatanghal bilang Most Awarded Musician sa kasaysayan ng VMAs. Nakatakdang ganapin ang awarding ceremony sa UBS Arena sa New York sa September 7. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. So happy birthday muna sa ating provincial correspondent na si Jun Suter ng Aksyon Radyo Davao. Ngayon din kay Kong Alangelo Palmones. Bukas pa naman pero advance. Ay may pa-breakfast na. Thank you po Kong Angelo Palmones, si Kuyang Angel. At dahil wala ako dito nung Martes, dahil ako'y nakasick leave, babati na lang kita ng belated happy birthday you, partner Yuel. Thank you, partner. Mga August birthday babies. Belated. Thank you, partner. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.